Sobrang lamang na ng Onyx. Nag-turtle sila, si King Kong nasa taas. Oo, wala na siyang pake kasi sabi niya, technically, pag pumunta ako dyan, sayang oras. Tama. So habang kinukuha niyo yung turtle, makukuha ko yung XP, may gold at XP sa taas na farm, tapos may green pa siyang katabi. So maximum efficiency. Tsaka kung usapang farm, sabi ni King Kong, pag ako nagpa-farm, dapat wala akong katabi. Tama. Ayaw niya ng katabi, gusto niya sa kanya lahat. Ang tawag dyan ay ang Sigma pattern. Sigma pattern Ang ni pinakamalupit King na Kong. farming pattern sa buong mundo. Bawal ka lumapit. Yan yung Oo. tipong maski kakampi mo, kalaban mo. Tama. Hindi sila pwede makalapit sa'yo. Speaking of lapit so far, si Super Friends, ginagawa na nga yung trabaho ni Brusque sa pagsa-zone out dahil maski Farsa lang nakikita ng Onyx Esports, maski si Sans tsaka si Kiboy napapalayo eh. Tignan mo, para silang para silang customs. Yung yung hinaharang lahat ng pwedeng pumasok dito sa side ng Onyx Philippines. Tama. Kaya sinubukan ni Kiboy. Kaso nakatingin si Super Friends, sabi niya, sige, isang maling apak mo lang, Feathered Airstrike kagad yung lalabas dito. Meron ng Malefic Roar si King Kong. And nandun na yung kanyang damage output, especially with the Blade of Heptasis. Napakataas na kanyang physical penetration. Sabi ni King Kong, teka lang, 9 minutes na, level 13 pa lang ako. Kasi si Kyrie din kasi, magaling trade. Tama. May alam din niya kasi yung Sigma pattern eh. Kaya kanina nung first turtle, may mirroring na nangyayari doon. Kasi alam ni Kyrie, kailangan niya mamatch yung jungling speed. Teka lang Op. Ang hapdi, Death Sonata, Feathered Strike, long range, no! Splinter in! Mula kay Super Prince alongside the last hit, the last bullet mula doon sa Death Sonata in Onyx Philippines, closing in the base of Onyx Esports. Look at King Kong! Solo killing! Kyrie, triple kill para kay Kelra. Lumilipat na yung mga bala in Onyx Philippines. Base na yung kanilang tinitignan. Sa Fero na lamang ang natitira, laban sa 5 Spear of Destruction ginamit para makadelay. 5 seconds bago dumating si Lutpi. Onyx Philippines making quick work. 9 minutes 45 seconds. Maghahintay sila ng minions doon sa taas. Pero nabuhay na si Lutpi. Matedepensahan pa ba to ng Onyx Indonesia? Wala silang minion wave. Pero binato na ni Super Prince sa kanya Feathered Strike. Kaya bang i-burst? Hindi. Mabubuhay pa si Lutpi. Pero napakatinding take mula sa Onyx Philippines. 10 minutes in, 10 kills na ang Onyx PH. 1 kill per minute. 10k gold lead and a dominating start para sa ating Sonics. Kukuha na sila ng Lord ngayon para pang formality na lang at matapos na yung laro. Pero grabe yung pinakita ng Sonics doon sa clash na yon. Even Kelra was flickering in na. Kahit si Kiboy mismo napa-Winter Crown kasi kinakailangan nila yun eh. Nagulat sila. Akala nila ingan poke lang with the Feathered Airstrike and Death Sonata. Kaso fliniker in. Walang ligtas sa pamilyang to, sabi ng Onyx Philippines. Kahit pamilya tayo. Kahit pamilya tayo, kahit kayo hindi kayo ligtas. And ito yung sinasabi natin, Ingan walang ligtas sa Sigma rule. Kapag naka-snowball ng Onyx Philippines, 1k gold lead per minute. 1k gold lead. Imagine, nag-start lang yun sa napakagandang initiation na ginawa ng Onyx Philippines sa start and securing the first turtle. After that, hindi na nila binigyan ng pagkakataon makahinga yung Onyx Indonesia kasi the moment na may makita si Prince sa mid lane, pipoke niya kaagad Oo. Tsaka kanina talaga, hindi ko kinakaya. Sinolo kill ni King Kong. Si Kyrie, walang nagawa si Kyrie doon. Ang kaya niya lang gawin is mag-dash. Kaso ang daming cables pabalik. Pero ito, makakadepensa pa ba ang Onyx Esports? Yan ang mala-impactong tanong. May AOG na nalalatan sa may bandang likuran. Hitting 4 heroes and nandun yung mga cable mula kay King Kong. Shutting down Kyrie. Kello with the double kill. Napatumba na rin nila yung kanyang high loss. And Feathered Airstrike mula kay Super Prince para maisara ang game. Number 1 Onyx Philippines takes the...